Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa nangyaring trahedya sa Lapu-Lapu Block Party sa Vancouver, Canada. Pakikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon sa insidente, tiniyak ng Pangulo. Alert Level 1, itinaas ng PHIVOLCS matapos ang pagputok ng Bulkang Bulusan kaninang madaling araw. DSWD, nakahanda na ang 220 million pesos na assistance para sa mga apektado ng Bulkang Bulusan. Pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, unang ilulunsad sa Cebu sa pagpasok sa unang linggo ng Mayo. Ipapadalang 600,000 na sako ng bigas sa Cebu, inihanda na ayon sa Agriculture Department. Ulat na kontrolado na ng China ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island, pinabulaanan ng National Task Force on West Philippine Sea. At local absentee voting ng COMELEC para sa 2025 midterm elections, umarangkada na ngayong araw. Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa pamilya ng mga biktima ng nangyaring trahedya sa Lapu-Lapu Block Party sa Vancouver, Canada. Ipinahayag ng presidente ang labis na kalungkutan matapos mamatay at masugatan ng ilang individual nang araruhin ng isang sasakyan Sabado ng gabi. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko na nakikipag-ugnayan ang konsulado ng Pilipinas sa mga otoridad ng Canada para makakalap pa ng impormasyon kaugnay sa investigasyon ng insidente. Siniguro rin ng presidente ang pagbibigay ng tulong at suporta para sa mga biktima at naulilang pamilya. Kaisaan niya ng Filipino community sa Vancouver ang Administrasyong Marcos Jr. at binigyang diin na hindi pababayaan ng mga Pinoy sa harap ng pagsubok. Agad namang nag-ikot ang mga opisyal ng konsulado ng Pilipinas sa Canada para tiyakin na makararating agad sa ating mga kababayang biktima ng insidente sa pag-araro ng sasakyan sa Vancouver ang mga tulong ng pamahalaan. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-iikot na ang konsulado ng Pilipinas sa mga ospital at Filipino community sa Vancouver para tiyakin na maipapaabot ng ating pamahalaan ang tulong sa mga biktima ng insidente ng pag-araro ng isang sasakyan sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Canada. And we are in constant contact with all the PhilCom organization to inform us of any Filipinos that they know would be needing support. And also today we have made the rounds of hospitals and informed them of the willingness of the Philippine government to provide support to the Filipino victims. And they were aware of that and they will inform us too. Wala ring patid ang tulong ng Vancouver City Government sa ating konsulada at mga Pilipino roon. Sa katunayan, nagtayo na ng support center para malapitan ng pamilya ng mga biktima ng trahedya. Ang Filipino community naman sa Canada magsasagawa ng mga aktibidad para damayan ang isa't isa. Also setting up access to different resources in the community para matawagan ng mga families and other community members. So, especially those that have experienced firsthand, to have counseling and everything. Pagtitiyak pa ng konsulado ng Pilipinas sa Canada, bukas ang kanilang linya para sa mga Pilipino na mangangailangan ng tulong. Ganon din sa mga kaanak nila dito sa Pilipinas na gustong humingi ng update sa kalagayan ng ating mga kababayan doon. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.
Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa maagap na pagpapadala ng tulong ng pamahalaan matapos ang pagputok ng bulkang Bulusan kaninang madaling araw. Sa katunayan, ayon sa DSWD, nakastandby na ang nasa higit 200 million pesos na halaga ng kanilang assistance. Si Kit De La Cruz, pilote ng Radyo Pilipinas, sa Balitang Pambansa. Keith? Princess, lubos na pasasalamat ng provincial government ng Sorsogon sa mabilis na aksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para tulungan ang lalawigan kasunod ng pagputok ng bulkang Bulusan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Sorsogon Governor Edwin Hamor na agad nagpaabot ng tulong ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa katunayan, naglaan ng mahigit 220 milyong piso ang DSWD Bicol ng relief resources bilang paghahanda sa mga maapektuhan ng bulkang Bulusan. Nagpadala na rin anya ang kagawaran ng 20,000 food packs. Pagmamalaki pa ng governor, 10 days ago pa silang nakahanda dahil maigting ang monitoring sa mga datos mula sa FIVOX. Inasahan na rin anya nila ang panibagong aktibidad ng Bulusan dahil sa malakas na pagulan kahapon. Sa ngayon, kalmado na ang bulkan. Gayunman, hinikayat ng provincial government ang mga residente na magsuot pa rin ng face mask para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula sa Radyo Pilipinas, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Kit De La Cruz, pilote. Nagre-reposition ng Department of Agriculture ng 600 sako ng NFA rice sa Cebu. Kasunod yan ang pilot launching ng NFA rice na mabibili lamang ng 20 piso kada kilo sa Visayas simula sa Mayo. Sa Cebu muna ipatutupad ang 20 pesos na bigas para sa unang linggo ng implementasyon. Batay sa Poverty Incidence Data ng Philippine Statistics Authority, nangunguna sa datos ang Region 7, 8 at ilang lalawigan sa Region 6. Kaya napili ng kagawaran ng agrikultura na unahin na ang implementasyon ng pagbebenta ng 20 pisong NFA rice sa Visayas. Sasagutin naman ng DA katuwang ang Food Terminal Inc. o FTI ang mga sakaling lokal na pamahalaan ang local price difference sa pagitan ng presyo sa merkado at ng subsidized retail price. Nilalayo naman ang collaborative funding mechanism na gawing sustainable at scalable ang programa sa buong bansa. Kapag natapos na ang pilot testing, ayon pa sa kalihim, umabot na o umiikot na ang National Food Authority para masuri ang kalidad ng NFA rice at maganda naman ang kalidad ng nasabing bigas. Samantala, nakipag-ugnayan na ang DA sa Commission on Elections para matiyak na hindi gagamitin para sa pangangampanya ang murang bigas at hindi dapat running for government post ang nakaharap sa pagbebenta ng naturang bigas. Inihahanda naman na ng National Food Authority ang pagre-release ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ikinatuwa naman yan ng ilan nating kababayan lalo't pwede na raw mabili o mapambili na ng ulam ang maptitipid nilang budget sa bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Si Nanay Evelyn lang ang nag-iisang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Pagtitinda lamang ng turo ng hanap buhay niya. Dumating pa sa puntong kanin at asin na lang ang kanilang kinakain. Mga apo ko, nakakaranas kasi wala. Nahirap lang kami. Pasalamat kami kung maabot itong 20 kilos na bigas. Bibili kami, yun lang ang bibili namin kasi ang binibili namin ngayon ang 35. Kaya naman ang perang matitipid mula sa 20 pesos sa bigas ay pwede ng pandagdag sa pambili ng ulam. Magkakapalit kami ng ulam, tamban. 3 anak naman ang pinag-aaral ni Nanay Nora. Kaya naman malaking tulong aniya sa pagbabudget kung maipapatupad na ang pagbenta ng 20 pesos na bigas. Nakakatulong din sa pagtitipid kasi mura siya. At saka kung halimbawa bibili ka ng 1 kilong 50 or 45, idadagdag mo lang sa pamasahe ng mga eskwela. Bagamat mura, magandang klase naman ang bigas ng NFA. Siyempre, kahit ano siya NFA, bigas naman yan. Oh. Mas mabuti ito kaysa wala. Para lang parang commercial din eh. Inuhugasan na ng 3 bisis. Parang commercial na siya. Maalsa. Ha? Maalsa naman. Oo. Pero masarap naman din kahit NFA. Sa ngayon, hinahanda na ng National Food Authority ang pag-release ng 20 pesos kada kilo na bigas. Sa May sisimula ng pilot implementation ng pagbebenta nito sa Visayas. Uunahin muna sa unang linggo ng Mayo ang Cebu.
Hiling naman ng mga retailers sa sana makapagbenta na rin ng NFA rice dito sa palengke, lalo na 20 pesos kada kilo na lang ang NFA rice sa Visayas. Dating retailer ng bigas ng National Food Authority si Lolita, pero simula ng isang batas ang rice tarification law, hindi na siya makapagbenta ng NFA rice sa palengke. Okay. Kahit bisan ko telat among ganansya, kay mabili. Magandang bigas. Ay, pila. Bisan nga ni, may mga picture ako nga, pila dinhi, tag 100 bags. Hindi naka ng isang araw dahil pila. Oo, malakas kay barato. Tapos, yan na, karuyag namon, mga retailer, nga, pakatun kami ito nga tag 20. Kung pwede la kan presidente. Suportado naman ng Malacanang na maibalik na sa NFA ang regulatory at commercial powers. Nang sa gayon, kagaya ng hiling ni Lolita, maibalik na ang direktang pagbebenta ng NFA rice sa palengke at hindi na limitado sa buffer stocking, pangkalamidad at pagbebenta sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo o pagdeklara pa ng National Food Security Emergency ang pagbebenta ng NFA rice. Ang pagtupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Pangulo noong tumatakbo pa lamang siya sa pagkapangulo ay patunay lamang na naririnig ng Pangulo ang hiling ng bayan at sinisikap ng kasalukuyang administrasyon na makamit ang food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Sisimulan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbebenta ng tig 20 pesos na bigas sa unang araw ng Mayo sa probinsya ng Cebu. Ayon sa Malacanang, aarangkada na rin ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa Store sa Quezon City sa susunod na linggo, May 2, araw yan ng Biyernes. Katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng bigas upang matulungan ang mga Pilipino. Kabilang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan at kagutuman. Samantala, itinaas naman na ng PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan matapos magkaroon ng phreatic eruption kaninang umaga. Agad namang ipinaalala ng Sorsogon LGU sa mga residente ang mga dapat gawin sa gitna ng pagsabog ng bulkan. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Iniakyat na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan matapos magkaroon ng phreatic eruption kaninang 4:36 ng umaga. Makikita sa kuha ng kanilang IP camera ang pagbuga ng abo mula sa crater ng bulkan. Tumagal ng 24 na minuto ang naging pagbuga ng abo na may taas na 4.2 kilometro. Ilang lugar rin sa Sorsogon ang naapektuhan ng ashfall. Ito ay ang Barangay Cogon at Bolos sa bayan ng Irosin, Barangay Puting Sapa, Guroyan at Buraburan sa bayan ng Huba at mga barangay na Tula-Tula Sur at Magallanes sa bayan ng Sorsogon. Bago ang pagputok ay nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 53 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Naitala rin ng mga lokal na pamahalaan na mayroong pagdagundong 15 minuto bago ang pagputok sa pamamagitan ng kanilang infrared sensors. Nagpapaalala ang PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan at publiko na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 km radius permanent danger zone at 2 km extended danger zone. Ibinahagi naman ng Office of Civil Defense na nag-convene na ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at inaalam na rin kung kinakailangan maglikas ng mga apektadong residente. We're trying to identify at present kung meron bang kailangang ma-evacuate muna to use potential educational institutions as evacuation centers. Nakahanda rin ang nasa 200,000 family food packs ng Department of Social Welfare and Development na pwedeng ipamahagi sa mga residenteng maapektuhan ng pag-alboroto ng bulkan. Nagpaalala rin ng OCD sa mga nagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid na iwasan muna ang paglipad malapit sa bulkan. Iwasan ang paglilipad ng mga sasakyang panghimpapawid na malapit sa bulkan dahil very damaging ang ash na inudulot sa engine ng ating mga planes. May paalala rin ang PHIVOLCS sa mga residenteng nakatira sa paanan ng bulkan. Kung tayo po ay naapektuhan ng abo, mangyari lamang po na gumamit po ng face mask o basahan at takpan po ang ating ilong para po tayo ay hindi makalanghap ng abo, lalong-lalo na po natin bigyang pansin ang mga vulnerable po ng members ng ating communities. Ito po ang elderly, ang may mga sakit po sa baga at puso,
ang mga sanggol at mga expecting mothers. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Alert Level 1 sa Bulkang Bulusan itinaas na ng PHIVOLCS. Mga otoridad may paalala naman sa publiko. Si Ramil Marianto ng PIA Sorsogon sa Balitang Pambansa. Dahil sa dagbugan na nga ng abo kaninang madaling araw at sa ilang volcanic earthquakes na naitala sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, simula pa noong Abril 12 hanggang sa kasalukuyan, itinaas na ang Alert Level 1 sa Bulkang Bulusan. Ibig sabihin nito ang bulkan ay kasalukuyang nasa estado na ng mababang antas ng pag-aalburuto at may posibilidad na mga sumunod na phreatic eruption matapos ang insidente ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, dakong alas 4:36 ng umaga, naglabas na makapal na abo ang Bulkang Bulusan na ikinabahala ng mga residente sa mga kalapit na barangay sa mga bayan ng Irusin at Huban. Nagpaalala rin si Sorsogon Provincial Information Officer Salvador Dong Mendoza sa mga motorista na iwasan na muna ang pagdaan sa National Highway sakop ng Bulos sa bayan ng Irusin at Buraburan sa bayan ng Huban dahil sa epekto ng abong inilabas ng bulkan. Aniya, tatapusin na muna ang paglilinis ng kalsada. Patuloy rin ang ginagawang road clearing operations ng Bureau of Fire Protection, katuwang ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nanawagan rin si Governor Buboy Hamor ng Sorsogon sa mga motorista na pansamantalang iwasan na muna ang naturang lugar upang maisagawa ng maayos at ligtas ang paglilinis ng kalsada. Paalala rin niya sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ukol sa kaligtasan. Kaugnay nito sinabi naman ni Engineer Marky Ragasa, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bulusan, na patungong Huban area ang makakapal na abo mula sa bulkan. Ni Ragasa ay nasahang magdadala pa ng abo patungo sa barangay ng Sangkayon, Puting Sapa, Rangas at Bakulod sa bayan ng Huban dahil sa kasalukuyang direksyon ng hangin. Kasabay nito, naglagay na rin ng command center sa bayan ng Huban at nag-distribute na rin ng face mask at food packs ang Department of Social Welfare Development sa pangunguna ni R.D. Norman Laurio ng DSWD Regional Field Office 5. Samantala, mahigpit pang binabantayan na mga otoridad ang sitwasyon at pinapayuhan ang mga residente na lalo na nasa posibleng daanan ng abo na manatili sa loob ng bahay at magsuot ng proteksyon sa mukha kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, walang ipinapatupad na evacuation. Ngunit naka-alerto ang mga lokal na opisyal dahil nagsisimula ng bumagsak pa ang abo na ibinubuga ng bulkan. Ang Bulkang Bulusan ay kilala sa biglaang phreatic eruptions at paulit-ulit na nagpapaalala ang PHIVOLCS sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone sa bulkan. Mula sa Sorsogon, Dudes Marianito nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Ramil Marianito ng PIA Sorsogon. Nakabalik naman na ng Pilipinas sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos matapos magbigay pugay at makiramay sa namayapang si Pope Francis na inihatid na sa kanyang huling hantungan nitong Sabado. Sinabi ng Pangulo na naging kinatawan siya ng mga Pilipino na gustong magpaabot ng pakikiramay sa Santo Papa. Bukod sa Presidente ng Pilipinas, dumala rin ang daan-daang world leaders. Nagkaroon ng pagkakataon sina US President Donald Trump at Pangulong Marcos Jr. na magbatian sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Nagkita rin ang Presidente at si dating US President Joe Biden. Makasaysayang libing ni Pope Francis, sinaksihan ng buong mundo. Personal namang dumalo ang ilang world leaders, kabilang na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV. Sinaksihan ng buong mundo ang libing ni Pope Francis sa Vatican. Aabot sa 250,000 ang nakiisa sa funeral ng pinuno ng simbahang Katolika. Alas 10 ng umaga sa Rome nitong Sabado, isang taimtim na misang idinao sa St. Peter's Square. Nag-preside sa funeral mass ni Pope Francis si Cardinal Giovanni Battista. Sumentro ang humili sa kababaang loob, malasakit sa kapwa at pagiging tunay na pastol sa simbahan ni Santo Papa. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, sakay ng Pope Mobile,
Ipinusisyon ng kanyang kabaong mula St. Peter's Square patungo sa Basilica ng St. Maria Mercury. Dito pinili ng Pontiff na Banlibing dahil sa kanyang debosyon kay Mama Mary. Pumungad sa simbahan ng ilang miyembro ng marginalized community kagaya ng mga walang tahanan, migrante at transgender. Bilang salamin ng pagpapaalaga ng Santo Papa sa mga nasalaylayan ng lipunan, bitbit niya ang puting rosas na sumisimbolo ng mainit na pagtanggap sa tahanan ng Panginoon. Inilibingan sa Santo Papa sa labas ng Vatican ang kauna-unahan mula noong 1903. Inilagay sa simpleng nicho na may nakasulat na Franciscus. Bukod sa mga Katoliko, kardinal, obispo, dumalo rin ang mga world leaders, kasama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, pagtanaw ito ng taus-pusong paggalang sa Santo Papa. Baon daw ng presidente ang dasal at pag-asa ng bawat Pilipinong nais magbigay pugay sa tinawag ng mga Pilipino na Lolo Quico. Inalala ng Pangulo si Pope Francis bilang mapagkalingan at nagbigay tinig sa mga hindi napakikinggan. Kabilang din sa nakibahagi sa paghahatid ng huling hantungan sa Santo Papa ang Pangulo ng Estados Unidos sa si Donald Trump, former US President Joe Biden at pinuno ng Pransya at Ukraine. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos ang bag na gawang Marikina habang nasa Rome, Italy. Sa kanyang Facebook post, proud na ginamit na unang ginang ang itim na bag habang naglalakad sa Roma. Ayon kay First Lady, ipinagmamalaki niyang dalhin ang locally made na bag na sumisimbolo ng Pilipinas na kanyang bitbit saan man magpunta. Ibinahagi din ng unang ginang ang kanyang larawan matapos ang working visit kasama ang mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa Vatican at Rome. Gayon din ang post-anniversary dinner kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw, inaasahang babalik na ng Pilipinas o nakabalik na ng Pilipinas ang first couple matapos magbigay pugay at makiramay sa namayapang si Pope Francis na nainihatid na sa kanyang huling hantungan noong Sabado. Nagsimula ng local absentee voting sa araw na ito. Mga tauhan ng Philippine Army ang pinakamaraming bumoto ngayong araw. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Luisa! Princess, umarangkada na ngayong araw ang local absentee voting o pagboto ng mga tauhan ng gobyerno at ng mga uniformed personnel para sa 2025 midterm elections. Wala namang nakikitang aberya ang COMELEC sa pagsisimula ng botohan. Saktong alas 8 ng umaga, binuksan na ng Commission on Elections ang kanilang mga opisina para sa local absentee voting. Tinatayang nasa 57,000 ang nagparehistro para sa LAV at puro ito mga tauhan ng media at ng pamahalaan. Ang pinakamarami naman ay mula sa Philippine Army at sumunod ay ang sa Philippine National Police. Ang nagparehistro po para sa ating local absentee voting ay 57,682 at ini-expect natin more or less makakaboto ang mga yan. Ang pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Kumpara noong mga nakaraang halalan, ang pinagkaiba ng local absentee voting ngayong taon ay automated na ito. Kung dati, mano-mano ang bilangan at pagboto, ngayon, gumagamit na rin ng balota ang absentee voters. Matapos ang pagboto, ilalagay na sa isang folder at isisil ang balota at pipirmahan ng botante. Bubuksan lang ito sa mismong araw ng halalan sa Mayo 12 sa main office ng COMELEC at bibilangin kasabay ng mga boto wala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay isa-safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipifeed. Tiniyak naman ng COMELEC secure at hindi mabubuksan basta-basta ang mga balota para sa LAV. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaki ang ambag ng 57,000 na registered absentee voters dahil kaya nitong magpapanalo ng kandidato. Kaya umaasa sila na ngayon ay mataas pa rin ang voter turnout para sa local absentee voting.
Princess, magtatagal ang botohan hanggang mamayang alas 5 ng hapon at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa April 30. Para dun sa mga botante na rehistrado sa local absentee voting ay hindi na kinakailangan na magdala ng anumang klase ng identification ayon yan kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pero ang paalala nila, kapag rehistrado ka sa local absentee voting ay hindi ka na pwedeng makaboto sa May 12 at kung hindi ka talaga makakaboto ng LAV ay hindi ka na rin makakaboto sa mismong araw ng halalan. Princess. Maraming salamat Luisa Erespe ng PTV. Samantala, iginiit naman ng National Task Force on West Philippine Sea na walang katotohanan na okupado na ng China ang Sandy Cay. Kasunod ito ng kumalat na ulat na nakuha na umano ang Sandy Cay ng China. May balitang pambansa si Rod Lagusad ng PTV. Rod? Princess, walang katotohanan na okupado na ng China ang Sandy Cay ayon sa National Task Force on West Philippine Sea. Binigyang din ni National Security Council Assistant Deputy General Jonathan Malaya na hindi sinusuportahan ng katotohanan sa ground ang naging pahayag ng Chinese Coast Guard. Hinikayat nila ang China at CCG na wag nang dagdagan pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Pinaalala rin ni Malaya na sundin ang 2002 Declaration of Conduct. Nakapaloob dito na walang magaganap na okupasyon sa anumang unoccupied feature. Panawagan sa China ay panatilihin ang status quo sa lugar. Una na nagsagawa ng Interagency Maritime Operation na kinabibilangan ng Philippine Navy, PCG at PNP Maritime Group. Ito'y para beripikahin ang ulat na nakuha na umano ng China ang Sandy Cay. Ayon kay Malaya, nakakalarma ang balitang ito para sa publiko. Patuloy nila ang kanilang monitoring sa lugar. Kaya anya agad nila itong pinasinungalingan ang inilabas na ulat ng China at para hindi mapaniwala ng mundo na nakuha na ng China ang Sandy Cay. Princess? Maraming salamat Rod Lagusad. Multilateral Maritime Event ang Balikatan Exercise 2025 nagpapatuloy sa kabilayan ng presensya ng mga barko ng China. Maging mga kaalyadong bansa, hindi nagpatinag at itinuloy ang aktibidad. May balitang pambansa si JN Pineda ng PTV Live. Princess, kasalukuyan ngang sinasagawa ang Search and Rescue at Casualty Evacuation o CASEVAC ng Philippine Navy at US Navy simulation yan dito sa BRP Ramon Alcaraz na parte pa rin yan ng Balikatan Exercises 2025. Pasado alas 9 kaninang umaga nang sinimula ng mga tauhan ng Philippine Navy ang simulation ng Casualty Evacuation o CASEVAC sa BRP Ramon Alcaraz kung saan inilagay nila ang isang pasyente sa stretcher at isinakay sa helicopter. Maingat na inilagay ng Navy personnel ang pasyente sa loob at inisa-isang sinuri kung maayos ba ang pagkakalagay ng mga safety strap para siguradong iligtas na may papadala sa lupa ang pasyente. Halos 15 minuto hanggang 30 minuto rin ang tinagal ng pagsakay hanggang paglipat ng pasyente sa lupa. Ayon sa mga medical expert na on board sa BRP Ramon Alcaraz, 2 simulation ang ginawa nila. Isa dito ang ambulatory o yung nakakalakad yung pasyente at isa namang non-ambulatory o yung mga hindi nakakalakad na pasyente. Nasusukat umano ang kaalaman ng mga Navy personnel sa ganitong pagsasanay lalo na sa paghawak sa mga sugatan na pasyente na nakasakay sa barko. Mahalaga rin umano ito para sa mga crisis situation na pwedeng mangyari habang naglalayag. Princess, nitong nakaraang weekend naman, 4 na PLA na Chinese PLA Navy ang nagpakita dito sa Balikatan Exercises 2025. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy kung saan nagmasid daw yung 4 na PLA Navy dito sa ginagawang Balikatan Exercises. Nung Sabado, 3 PLA Navy lamang yung nakita namin na dumadaan dito, pero nung kinabukasan ng Linggo ay nadagdagan pa nga ito ng isa. Pero sa kabila nga niyan, sinabi ng Philippine Navy na hindi naman naapektuhan yung isinasagawang Balikatan Exercises at Multilateral Maritime Event dito sa karagatan ng Pilipinas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat JM Pineda ng PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office mula sa IBC 13. Ako po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.